Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagagalak sa Panginoon dahil nagkita-kita tayo. Ayan, natutuwa po ba kayo na nagkita-kita tayo? Ay, salamat naman. Ako po, natutuwang makita kayo. At binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkita-kita. Iyon po ay isang opportunity or privilege na magkita-kita tayo. Pwede bang mag-sign language tayo na yung natutuwa kang makita yung kapatid mo, sa side mo sabihin mo. Tapos sa likod at sa unahan mo din. Ayan. Ayan. Sa iba pong church, ang tawag dyan magbatian kayo. No, hindi ko alam kung anong bati yan. Pero nagagalak tayo na nagkita-kita tayo. Ayan. Pag malalim po yung inyong pagkaunawa na binigyan ka ng Diyos ng buhay, at yung buhay na yan, minsan lang yan. At minsan may ipaparana sa atin ng Lord na isang bagay na itong buhay na iyan, kayang-kaya niyang kunin. In a seconds lang. Ayan, para yung pagdating ni Lord, no, in a twinkle of an eye, kuha na tayo. Okay. Tayo po ay pipilitin natin sa biyaya ng Diyos sa simpleng paraan, ma-absorb nyo ang ating itinuturo sapagkat mahalaga pong maunawaan at mapaghandaan natin yung ating buhay dahil whether we like it or not, haharapin natin to. Hindi ho natin matatakasan to. Hindi natin matatakbuhan yan. Okay, natalakay na po natin yan at dito tayo papasok sa portion na to. Ayan. Last Sunday, ayan, yung rapture, no? Pinag-aralan natin, ito pong rapture, pagdagit ito. Hindi po ito si Jesus bumaba sa lupa. Ang second coming po, yun yung bababa siya sa earth. Yung rapture in the clouds, pagdagit o pagkuha sa atin, mga buhay at maging patay na Kristiyano. Bubuhayin muna yung mga patay, tapos isasama sa mga buhay, babaguhin tayo na pag-aralan natin at dadalhin tayo ni Lord sa heaven. Forever and ever. Andun na tayo sa piling ng Panginoon. Piling ng Panginoon. Pero bababa po ang Panginoon sa second coming. Pagbaba ng Panginoon sa second coming, kasama tayo doon. Magre-reign sa daigdig na ito for 1,000 years. Ngayon po, ang tatalakayin natin itong portion na ito, yung pagpasok natin sa tribulation or kapighatian sa King James na Tagalog, kapighatian. So tayo ay papasok doon. No? Napakapalad natin kapag hindi tayo pumasok doon. Ngayon po, dahil nga sa tatlong katuruan na merong sinasabing pre-trib, bago dumating ang kahirapan, kukunin tayo ni Lord, napakapalad natin doon. Pero may nagsasabing mid-trib, kalagitnaan ng 7 taon, 3.5 years, saka tayo kukunin ni Lord. Meron naman nagsasabing tatapusin yung 7 taon. Okay? Majority po ng mga denomination nasa pre-trib. No? Even ang ating asosasyon. Ngayon po, pag kinuha na tayo ng Panginoon, tinalakay natin last week, review lang po ito para may ma-repress sa ating isipan. Pagkuha sa atin ng Panginoon, normal naman sa akin na isipin na after na mamatay si Jesus sa cross, sobrang hirap. 33 years na nagtiis sa daigdig na ito, tapos yung last year niya sa pagbata ng ating kasalanan, paghanda sa pagbata ng ating kasalanan, yung bugbog, hirap, parusa, at lahat na inabot niya para sa atin. Ngayon, pag kinuha na tayo ng Panginoon ng mga tinubos, tayo yung mga redeem, He's our Redeemer, manunubos,
and Savior, tagapagligtas, dadalhin niya tayo sa heaven. Ngayon, karapatan naman niya na hatulan tayo sa ating mga ginawa. Kaya pinag-aralan natin na yung ating mga ginawa sa daigdig pagkatapos nating maligtas, yung ating mga inisip, sinalita, sikreto, even our secrets, and our motives. Yung motibo mo, bakit ka nag-church, bakit ka naglilingkod, bakit ka nagbibigay, bakit ka gumagawa ng isang bagay sa Panginoon, everything will be judged. No, bakit? Will be judged by fire, apoy. Pag-aralan natin, apoy. Ibig sabihin, yung ginawa mo, isasalang sa apoy. Kapag yan ay katulad ng tuyong dayami o kahoy, sunog yan. Pero kung yan ay mamahaling bato o ginto, pilak, hindi masusunog yan. Ibig sabihin may quality ang buhay mo na ginawa sa daigdig na ito. At yun ang gusto natin, magkaroon ng quality yung buhay natin para pagdating sa judgment seat of Christ, dalawang judgment po yan Judgment seat of Christ and great white throne judgment. Magkaiba po yun. Judgment seat para sa mga Kristiyano, great white throne judgment para sa mga hindi Kristiyano. Pero ang judgment seat, hindi para dalhin ka sa impyerno. Hahatulan yung mga ginawa mo, inisip mo, sinalita mo, sikreto mo, motibo mo kung tama. At pag hindi tama, siyempre, lugi ka kasi sa heaven, merong mga rewards. Pinag-aralan natin, ang rewards sa heaven ay madami. Number 1, yung tinatawag na, hindi naman nasa arrangement. Hindi ko alam kung paano ang setup ni Lord ng crowning sa heaven. Kung paano ka puputungan. No, ito naman sa pag-aaral lang natin, merong crowns for runners. Yung nagpatuloy sa buhay Kristiyano, nagpatuloy. Kasi sabi ni Paul, ang buhay Kristiyano ay parang isang takbuhin na dapat nating gawin. Tumatakbo tayo hanggang sa dumating tayo sa finish line. Ano yun? Heaven yun. Kaya yung buhay mo habang ginagawa mo dito, ang tawag sa iyo runners. May crown for runners. Ang tawag doon, incorruptible crown. Putong na walang kasiraan. Kapag naman ikaw ay nag-akay ng mga kaluluwa, yung crown for soul winners, yung mga tao na sinisyaran mo, naliligtas, at nag-aakay ka patuloy kahit ano mangyari, kahit ano marinig mo, masaktan ka, o apihin ka, lokohin ka, kutyain ka, tuloy ka sa pangangaral, at naliligtas yung mga tao, meron kang crown of rejoicing. Okay? Pag naman ikaw ay namuhay ng matuwid, yung crown, merong crown for righteousness. Yung bang iniintay yung pagdating ng Panginoon, iniayos yung buhay. Crown for righteousness. No. Yung ika-4, merong crown for faithful ones. Ang tawag doon, crown of life. Kung tapat ka, no, meron kang putong ng buhay. No? Crown for faithful ones. Meron namang crown for true pastor. Kasi meron sigurong peke, no? May totoo bang pastor, may peke, may teacher na peke or leaders na peke. Meron din po na dahil mali ang motibo. Kaya dapat itama 'yon. Meron pong crowns for true pastors, teachers, and leaders. Ang tawag po doon sa crown na 'yon, crown of glory. Crown of glory. So, imagine niyo yung 5 crowns na 'yan. Yung number 6, yung crown for the redeemed, for all the redeemed. Yung lahat ng tinubos ng Panginoon, sabi ni Alban Douglas sa kanyang book, ay merong crown of golds. So, walang lugi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pala malulugi. At least meron kang isa. Kung sumala ka doon sa 5, meron kang isa. Okay, ganun kabuti ang Diyos. Ang tanong, sino tayo para lagyan ka ng korona doon sa langit? Pag tiningnan mo yung buhay mo, mag-throwback ka, throwback, pabalik. O maaaring wala namang future, no, throwback. Balikan mo, tingnan mo yung buhay natin. Tingnan mo yung lahat ng pagkukulang, kamalian at kasalanan na nagawa natin. Hindi tayo karapat-dapat. Pero because of the love of God through Jesus Christ, when the Lord God sent His Son to die on the cross to pay the penalty of our sins, tayo po'y naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya kokoronahan ka ng crown of golds. Sabihin mo sa katabi mo, kung wala kang ginto ngayon, may ginto ka sa future. Parang walang dating ang ginto sa inyo. Okay, ngayon papasok po tayo sa tribulation.
7 years tribulation. Imagine niyo yan. Pagkatapos, kung ang rapture ay nasa unahan ng tribulation, pre-trib or pre-trib. Okay. Ngayon po, yung isang expository preacher, hinahangaan ko to kasi naging teacher ko to Dr. Roy Bersosa, in-invite ko yun dito. Nag-preach siya. Meron akong points na gusto sa kanya sinabi. Ang sabi niya, kasi nga, dadaan tayo sa tribulation, merong pre, mid, saka post. Para sa kanya, siya, ang stand niya, pre. Hindi tayo dadaan sa kahirapan. Ngayon, ako po, hindi ako ganun Pero naandun ako sa pre, kasi yun yung akin naintindihan noon pa before. Youth pa ako, tinuruan ako na eschatology, na nakurta yung utak ko kasi hindi ko ma-absorb yung mga mangyayari. Paano yun? Kasi bagong mananampalataya magulo sa isipan. Kaya gusto ko po isimple para maintindihan lang natin. No, ngayon, sabi niya, ang sabi niya, meron bang ikakasal? No, sabi niya, meron bang, kasi merong marriage supper of the Lamb. Ang ating bride, ang bride ay ang church. Ang groom ay si Jesus. Yun yung larawan noong iglesia at ng Panginoong Jesus. Ganyan yan. Pag kukunin na tayo ng Panginoon, ibig sabihin, dadalhin tayo sa heaven at merong marriage supper of the Lamb. No. Ibig sabihin, makakasama, may pistahan doon kasi may selebrasyon, makakasama na natin ng Panginoon. Parang babaeng ikinasal na kasama niya na yung kanyang boyfriend. Mag-asawa na sila. Di ba? Sa kasalan, may handaan yan. Di ba? Meron namang matipid lang, merong bonggang-bongga. At hindi ko alam kung yung mga magpapakasal dito, na nasa kanila na yon. Kung gusto nila, simple lang o bongga. Sa langit, no, hindi ka piling na natin ng Panginoon. Parang nagkaroon na ng marriage shop, may marriage doon. Nakasami natin ng Panginoon. Sabi niya, meron ba naman ikinasal na binugbog muna yung asawa? Binugbog muna? Pagkatapos, saka sila mag-honeymoon? May punto si Pastor. Di ba? Parang sino ba may mga asawa rito? Ayan. No, sino dito yung nag-asawa, binugbog muna yung kasintahan, pas pinakasalan bago isasama sa bahay? Walang ganon. Sabi niya, ganon ang Panginoon. Imposible naman na napahirapan tayo, sabihin, padaanin tayo sa tribulation, sugat-sugatan na tayo doon, puro hirap, at mamaya tatalakayin natin yung dadaanan natin sa tribulation. Hindi ganon kabiro, hindi ganon kadali. Grabe, ang mangyayari sa daigdig na ito, pag pumasok na yung tribulation period, dahil meron pang tribulation, meron pang great tribulation, matinding kapighatian na hindi pa nangyayari sa daigdig na ito. So, pero 7 taon na yung tribulation na tinatalakay. Sabi niya, yun yung stand niya. Ngayon, meron pong mga text or Bible verse na titingnan natin. Tingnan niyo po yung Revelation. Magbabasa po tayo malimit ng text ng Bible. Kasi mahalaga pong makita natin sa inyong mga Biblia or sa cellphone nyo yung sinasabi sa Word of God. Sa Revelation 19, 7 to 10, sabi dito, ito po yung the marriage supper of the Lamb. Makakapiling natin ng Panginoon. Sabi, verse 7 to 10, tayo'y magalak at tayo'y magsayang mainam at siya'y ating luwalatiin sapagkat dumating na ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Church yon. Buong daigdig na church, yung Christian church. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Verse 9. At sinabi niya sa akin, isulat mo, sabi ng Lord kay John, kasi siya ang sumulat ng Revelation, isulat mo, sabi niya, mapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay
na mga salita ng Diyos. Verse 10, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mo wag gawin yan, ako may kapwa alipin, ang iyong mga kapatid at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ang siyang espiritu ng hula. So, iyan po yung the marriage supper of the Lamb. Ngayon, balikan niyo po yung Revelation chapter 3, verse 10. No, tingnan natin ang chapter 3, verse 10. Ang sabi po doon sa chapter 3, verse 10, because thou hast, Tagalog na lang, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ano po yung word doon? Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Sabi, I also will keep thee from the hour of temptation. Iingatan sa panahon ng pagsubok. Ano yon? Hindi natin alam kung ano bang tinutukoy na tiyak-tiyak. Pero meron pong sinasabi na yung hour of temptation, yun po yung pagdaan sa tribulation period. No? Ngayon, meron pa pong isang verse na gusto kong tingnan nyo pong mabuti. No? Meron po akong guide kasi baka magulo ako. Ako mismo minsan ay nakakalimot kaya kailangan may guide. Ngayon, sa 1 Thessalonians, tingnan nyo po, chapter 5, verse 9. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. 5:9. Sabi po dito, ganito. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. My Bible is King James Version. Pero may nagsabi pong lingkod ng Diyos, ang very close na version sa Greek ay yung Greek translation, yung Amplified Version. Pero nasanay po ako na yung people ako, King James Version. Kaya dito po pinakita, tayo'y hindi tinalaga sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So dito po, makita nyo sa 1 Thessalonians says that the believers are not appointed to God's wrath. No? Tayo po ay hindi daw in-appoint sa God's wrath. Parang si Dr. Roy Versosa may puntos na susuntukin mo muna yung kasintahan mo bago mo pakasalan or pahirapan mo muna, bugbugin mo bago mo pakasalan. Walang ganon. Gagawin mo siyang very cute, very maganda, no, flawless, skinless, flawless. No, kailan makinis na makinis yan. No? Hindi yung sinugat-sugatan mo hanggang sa nagwala na yung balat na, skinless na yon. Parang boneless bangus yan. Yung microphone. Skin tone. Okay. Ngayon, mga kapatid, yun pong judgment seat ay may tawag din doon, Bema ha? Tapos susunod doon yung marriage supper, kasama na tayo ng Panginoon. So, nakita ko, mukhang may punto sila. Okay? Kasi sa Revelation 3:10, sabi doon, He will keep the church from the hour. He will keep the church from the hour of temptation. So parang kung i-connect mo sa 1 Thessalonians, sa marriage supper of the Lamb, hindi tayo, kasi habang naandito, ito pala mga kapatid, habang naandito tayo sa itaas, tandaan nyo, kung dito nangyari ang pre-trib, dito, ang tribulation, ang rapture pala, kung dito nangyari ang rapture, pre-trib yan. So, papasok tayo sa 7 years tribulation. Maghihirap tayo doon. Ngayon, habang nandun, pag kinuha na tayo ni Lord, nasa taas tayo, may nangyayari na po sa lupa. Ito yon, ito yung period na to. Okay? Yung drawing po, very short, kasi dahil sa space, kailangan nating i-compress. Pero, ang dami pong mangyayari dito. Mamaya, pag-aaralan natin isa-isa. Pilitin natin na daanan lang ilan yung mga verse para maintindihan nyo na kung dumaan tayo dito, ay grabe dadaanan natin. Kaya mapalad tayo kapag talaga pre-trib.
dahil hindi na tayo dadaan doon. Ngayon, mahirap naman na magsabi tayo na, pre-trib talaga yan. Paano kung hindi pre-trib? Dumaan ka ngayon sa kahirapan, hindi ka handa. Yun po yung iniiwasan natin. Na ang church hindi handa sa hirap. Handa lang sa saya o sa magandang bagay. Bagamat tila baga nakakalamang na hindi nga tayo padaanin ng Lord sa hirap. No? Pero naalala niyo yung sinabi sa Matthew 24 na ni ang Panginoong Jesus, ni ang mga anghel ay hindi nakakaalam sa pagparito ng anak ng tao kung hindi ang Ama lang. So only God the Father knows when He will send Jesus to rapture us, no? To caught us, no? Kunin tayo. Siya lang. Paano kung patikimin tayo ng hirap? Kaya dapat maghanda tayo. Okay? Okay ba sa inyo yun? At yung paghahanda, hindi yan sa katawan, sa spiritual yan. Ang laki-laki ng muscle mo, pagkatapos pala, tatakot kang mapugutan ng ulo, tatatakan ka ng Antichrist. Hindi po doon. Kailangan spiritual. Handa tayo. Kaya nga sabi ng Lord, mangagpuyat kayo no? Manalangin, ibig sabihin, mag-pray. Okay. Ngayon, dapat nating maintindihan, ang daming mangyayari sa tribulation period. Kasi yan nyo po yung manifestation of the reign of Antichrist. Ibig sabihin, may papadala si Satan o ire-raise si Satan sa daigdig na ito na Antichrist. Na uupo yan, no, para maghari at kontrolin ang daigdig na ito. Paano kung hindi tayo pakinuha ni Lord, di kasama tayong makokontrol. Kaya ngayon, kailangan natin maghanda. Okay? So, kailangan po natin maghanda. Hindi para tayo matakot. No? Hindi ko po tinuturo na kung pre-trib, hindi tayo matatakot. Paano kung hindi pre-trib? Matatakot tayo. Paano kung dumating nga yan, di takot ka, ano gagawin mo? Makikipag-compromise ka ba? Mamaya, maintindihan po natin. So, makikita natin, kailangan nating maunawa ang mabuti ito dahil may darating yung manifestation and reign of Antichrist ay mangyayari. Yung Great Tribulation, papasok tayo doon whether we like it or not. Bakit po? Sapagkat makikita nyo po yung Revelation chapter 13. Sige, punta po tayo Revelation chapter 13. Very familiar kayo dito kasi narinig nyo malimit ito. Pero daanan natin saglit para lang maintindihan po natin ang Revelation 13. Ang sabi doon sa verse 16, 17 to 18, at ang lahat, okay? Ayan, verse 15 na natin, iisama natin. Sabi doon, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. No? Yun pong image of the beast. Sabi, binigyan ng power na may nagbigay ng power, no? Upang, sabi doon, at siya'y pinagkalooban na makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, yun po yung beast, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. So talagang, pag nag-reign na yung Antichrist, makikita natin, papapatay. 16, ang lahat maliliit at malalaki, no? Mga dukha at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop o ang bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao, ang kanyang bilang ay 666. 666. Ito na po yung manifestation of
the Antichrist. Yung mark of the beast ay 666. So, ibig sabihin, dito sa tribulation period na to, sa paghihirap na ito, no, na aabot ng 7 taon, diyan magre-reign ang Antichrist at magtatatak siya at ang kanyang tanda ay napakalinaw. No. Pinagbigyan ng tanda, verse 16, sa kanilang kanang kamay. Tandaan niyo po to, kanang kamay. Okay? Pag yan nasa baraso pa, o nasa kaliwa pa, hindi pa yan yung sinasabi ng Bible. Okay? Kaliwang kamay. At sa kanilang noo. Ayan. Pag dito na yung tatakan at kanang kamay na, ayan, ano pa yan, chips yan, or ano man ang gagamitin nila, ay basta tandaan nyo lang kanang kamay at noo. Yan. Pag nakikita na natin yan, handa na tayo dapat yan. Maninindigan ka na yan. Tandaan nyo po, sa araw na yan, ng Antichrist na yan, pag wala kang tatak, ngayon kita nyo, ipiniprepare na tayo sa cashless society kasi papasok na talaga yung ganoong bagay na hindi ka pwedeng bumili at magbili ng walang tatak. Okay, papasok pa lang para i-ready tayo dyan sa one world government na yan, tapos tatatakan tayo. Pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng bumili at magbili. Pabili po ng gatas, may baby ka. Pabili po ng pagkain, ng bigas. So, wala ka talagang pwedeng bilhin. Ngayon, kung wala kang tatak. Ngayon, pag nagpatatak ka naman, malinaw na malinaw, hindi ka na kay Christ. Tandaan niyo po yun. Antichrist ka. Kampi ka na kay Satanas. Okay? Pipili ka ngayon, kay Kristo o Antikristo ka. Pag Antichrist, i-deny mo yung tatak. Okay, hindi ka magpapatatak. Okay. Buong mundo yon, no? Kontrolado ng Antichrist. Wala kang lusot. Napaka-modern ngayon. Yung sasakyan mo, pag walang RFID, hindi ka makakalusot pagdating ng January. Kaya kumukuha ka na ng RFID ngayon. Radio Frequency Identification. No, kailangan 'yon para pag silip nung tatak na ng sasakyan mo, tik tik lusot ka na. Parang tatak 'yun sa kamay. Pag tinatakan ka, makakabili ka. Hindi ka pwedeng magbili at bumili. Kailangan may tatak ka. No, kaya ganoon din po 'yon. Hindi pa yung RFID ang Antichrist. Baka naman sabihin nyo, naku, Antichrist na yan. Papasok pa lang, inihahanda na tayo doon sa cashless society, wala ng pera-pera, ganyan na, kung ano man yung account mo, mag-deposit ka doon sa ng RFID mo para makalusot ka sa dadaanan mo. So, simpleng-simple lang yan. No? Ganon din pagdating ng Antichrist. Hindi ka pwedeng bumili at magbili ng wala kang tatak. No? Okay. So, natatakot na ba kayo? Hindi naman. Well, hindi naman nakakatakot yan. Alam niyo bakit? Tandaan niyo, sabi sa Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan. Si Christ nasa atin. Kaya, hindi pa naman natin alam kung papapasukin nga tayo ni Lord doon. Ang sa akin lang, maghanda tayo, baka pumasok tayo doon. Kung hindi, ito yung dapat nyo maintindihan Kung hindi tayo makatikim noon at handa ka, napakapalad mo dahil naghanda ka. Ngayon, kung hindi ka naghanda, pumasok tayo doon sa Antichrist na tatakan. Magpapatatak ka? Dahil hindi ka handa, magpapatatak ka. Takot kang magutom, takot kang mamatay. Yan lang naman ang labanan dyan Tatakutin kang magutom, takot kang mamatay. No. Sabi mo sa katabi mo, kaya maganda yun, nagpa-practice ka na ng fasting. No? Hindi yung, kasi hindi ka mapalagi pag gutom ka na.
Eh lalo na doon, 7 years yon. Eh paano kung gano'ng kahaba ang abutin, napakatagal noon. Biyaya po ng Lord dyan. Hindi naman tayo iiwan ng Panginoon. Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Okay? Ang sabi sa Matthew 24, no, verse 21, 22, pumili lang po ako ng simpleng mga talata para lang may guide tayo. Sabi po doon, 24, 21, 22, sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, sa gayoy di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, walang laman, flesh. Sabi doon, walang lamang makaliligtas. Dadapwat dahil sa mga hirang, because of the elect, tayo po yon. Dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yon. Meron pong nagsasabi sa teaching na merong mga tribulation saints. Ano yung tribulation saints? Kasi tayo po ay nangaral, nalimutan ko yung stick ko Tayo po ay nangaral dito sa church age, nangangaral. Kung dumating ang Panginoon, yung mga napangaralan natin, maiiwan yon, papasok na hindi tumanggap ka sa Panginoon, papasok yon sa tribulation period. Siguro dyan na nila mapagtatanto yung katotohanan na totoo pala ang sinasabi mo sa kanila. And maybe the Holy Spirit will convict them to stand. Kasi pag anti-Christ sila, papunta sila sa impyerno. Kaya dapat yung pagtuturo natin yan, this is the preparation, ituro na sa mga tao, kung tumanggap sa Panginoon o hindi, one day, kung pumasok na sila sa tribulation, kinuha na tayo ni Lord kung pre-trib, problema sila. Pero doon nila mapagtatanto na totoo pala yung sinasabi mo. Kasi nakuha na tayo ni Lord sa heaven, dinala na. Sila na lang ang papasok doon. Andoon, maaaring sila, kaya sabi, kung 7 years na papahirapan, walang maliligtas. Sino makakatagal sa 7 taong hirap? Hindi ka kakain, hindi ka iinom, wow. Pero ako naniniwala, kung pumasok tayo dyan, because of the power of the Holy Spirit, hindi kaya nating hindi magutom. Ako naniniwala. Pagkasama mo ang Holy Spirit, maaring nakikita ka na nakikita mo na yung Antichrist, yung mga magtatatak sa iyo, pero hindi ka nila nakikita. Maraming pwedeng himala at kapangyarihan dahil sa power ng Lord, ng Holy Spirit. O kaya yung tinatawag na translocation, transnation, na nandito ka sa Pilipinas pero nawawala ka, dinadala ka sa ang Holy Spirit lang gumagawa noon. Makinig kayo doon sa mga prophets na nakaranas noon. Yung mga prophets ngayon. From one place to another, nagugol sila, nandun na sila sa isang lugar. Because of the power of the Holy Spirit. So madami pong pwedeng tayong isipin na kapangyarihan ng Diyos na pwede nating maranasan. Yun naman kaisipan ko lang. Hindi naman yun, pero may mga nakaranas noon sa ngayon, na ganong bagay. Ngayon, eto na yun, pagpasok natin, tandaan nyo po, assuming na pumasok tayo, eto na yung Antichrist, pumasok na tayo sa tribulation period. Ang tanong, papatata ka o hindi? Paano ang anak mo? Paano asawa mo? Paano yung mga bata? Kaya nga sabi, prepare the church, prepare yung mga bata, i-prepare yung people, prepare yung matatanda. Kailangan natin prepare. Kaya ang maging Kristiyano ay napakahalaga. Dahil ang ginawa ni Kristo, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Huwag mong gawin na napakasimple lang ng ginawa ni Christ. Alam ni Christ ang pagdadaanan ng daigdig na ito, kaya kailangan pagbayaran niya yon para maraming tao ang kanyang maagaw sa impyerno sa kamay ng dyablo.
alam niya na isang araw itong diablong ito ay merong i-empower na antichrist, may i-empower na beast, no? May i-empower na false prophets para dayain ang mga taong nasa daigdig na ito. Lalo na yung mga naiwan kung ang rapture ay nauna or pre-trib. No? Kasi yung mga naiwan, yun nga, ngayon nga lang nangangaral tayo, ayaw nila intindihin eh. Kaya normal na maiwan. Normal na maiwan kung dumating ang rapture, kung dito mangyari ang rapture. Paano ngayon kung hindi dito bandang gitna, di ang dami nating pagdadaanan kasama ang mga Kristiyano? Paano kung dito, kasama din tayong mga Kristiyano? Kaya ulitin ko, mapalad kapag dito tayo. Napakapalad natin. Pero may mga verses sa Bible na parang umaayon na tayo'y ganon. No? At yung ang halimbawa ng ibang mga, marami pa pong mga verses, pero hindi na natin kakalkalin lahat yun. Yung mga ibang mahalaga lang para makita lang natin yung puntos na dapat nating maintindihan. Ngayon po, halimbawa na pumasok na tayo dyan, papatataka o hindi? Gaano na ka-strong ang iyong faith, no? Na tatayuan mo. At ngayon, meron pong mga binanggit sa Bible, sa Revelation, no? Na dyan ay talagang maraming papatayin, no? Dahil sa kung manindigan, maraming mamamatay, no? Sa Revelation chapter 20 verse 4 and 5. At ang sabi po ng ibang mga Bible teacher, marami raw ang magre-refuse na mag-accept ng mark of Antichrist. Kasi meron silang supporting verse, yung Revelation chapter 20 verse 4 and 5. Tingnan po natin. At ito din yung nag-enlighten sa akin na kailangan talaga na mag-prepare ka, na very strong ang iyong stand, assuming na pumasok tayo sa tribulation. Assuming lang. Hindi ko naman sinasabing ganun nga. Pero maghahanda. Verse 4, 20 ng Revelation, verse 4. Nakakita ako ng mga luklukan. Yan ang nakita sa vision ni John. At may mga nagsiluklok sa mga ito at sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. So it's very clear that it is the mark of Antichrist, 666. Hindi sila tumanggap. At sila'y, tinan nyo, nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So after 7 years tribulation, ito na po yung tinatawag na millennium or 1,000 years reigning ni Jesus Christ dito sa daigdig. Ngayon, tingnan nyo po mabuti ang verse 4. Nakita ko, in the middle of the verse, sabi, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at sa mga hindi sumamba sa hayop o sa kanilang larawan man. Hindi sumamba, hindi nagpatatak, pinugutan ng ulo. Ayan. Ngayon, minsan iniisip ko, Lord, ano ibig sabihin ng pinugutan? Pinatay. Ngayon, pag sinabi ng Bible na beheaded, pinugutan ng ulo, hindi naman pwedeng mabago yon. Tsak na gano'n ang magiging panuntunan ng pagpatay ng Antichrist. Pugot ulo. Minsan nagbibiro ako. Sabi ko, halimbawa, ang ulo ko, manipis-nipis lang ang leg ko, madali-daling putulin ito. Paano yung medyo malaki-laki, tapos ang pamputol mapurol, medyo mahirap-hirap yon. Joke lang naman po yon. No, sipin mo na gaganon-ganonin ka. Hindi naman yung katulad ng kampit mong hindi tumalab-talab dyan sa karning tinatadtad mo. Maaring guillotine or isuswitch lang, putupugot agad. No, nakita niyo yung mga ISIS pag pumugot ang ulo? I-search nyo, tingnan nyo kung pumugot si ulo. Ang tatalas ng kanilang pugot talaga. No?
Si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Marami pong napugutan ng ulo in the mga martyrs in the early church. Ang 12 disciples ni Jesus, 11, nag-elect uli, namatay lahat yon. And meron doon mga napugutan ng ulo. Si Peter, pinako, patiwarik. Patiwarik. Yung ulo niya nasa baba, baligtad ng cross. Maraming pinugutan ng ulo. Sabihin mo sa katabi mo, kung pumasok ka sa tribulation, papupugot ka ng ulo? Kailangan mo maghanda. Ayan. Kasi wala kang choice eh. Kung ang Antichrist, yan ay yung order around the world. Dahil nag-take over na sila, no? Na-control na nila ang mundo. At ngayon, nakita nyo, nag-uusap na sila, nagpo-form na sila ng one world government. Papasok na talaga. So, kailangan nating manindigan. Sabihin mo sa katabi mo, saglit lang naman yon. Saglit lang yon. Kung sakali, kung pumasok tayo doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba na yung handa. Ngayon, ang problema, ina-expect mo, hindi ka papasok doon, yun yung lang danger. Kaya ayoko pong gano'n ang turo na parelaxin ko yung mga tao. Miski ako sa sarili ko, mag-relax ako. I need to prepare myself, no, to face that Antichrist sign, no? Tatatakan ka eh. No? At eto na po ngayon, papasok tayo kasi kailangan natin maintindihan po yung maraming bagay doon sa habang nagre-reign ng Antichrist, no, may nangyayari sa earth, no? Kung tayo nandoon sa heaven, may nangyayari sa earth doon sa tribulation period. Ngayon po, yung Book of Matthew, pag tinignan nyo, in connection to Revelation, suwak na suwak siya. Suwak na suwak siya. Kasi meron pong sinabi dyan sa Matthew chapter 24 na verse 15, kaya nga pagkakita nyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinasalita sa pamagitan ng mga ng propeta Daniel na ano sabi doon? Kasuklam-suklam na paninira, nakatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Sa English po yon, sabi, when ye therefore shall see the abomination of desolation. Kasuklam-suklam na paninira. So, grabe ang gagawin talaga sa mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, no? Matindi at kakaiba talaga yung gagawin na yan, no? Marinig niyo lagi yan, abomination that causes desolation. Sa Matthew chapter 24 verse 15. Kasuklam-suklam yan. Inihula po yan ni Daniel sa Daniel chapter 7. Ngayon, habang nangyayari po yon, okay mga kapatid, mahalaga po maintindihan natin, sobrang hirap ang dadaanan. Kaya iniisip ko nga, totoo ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verse 22, walang lamang malibang paikliin ang mga araw na yon, walang lamang maliligtas. Bakit po? Tingnan nyo po. Sa Matthew chapter, kasi yung tribulation, dalawang hati yan eh, 3 and a half. Makikita nyo po sa first 3 and a half. Eto, tingnan nyo po. Tingnan nyo po itong mga days na ito. Grabe ito. Kaya may mababasa kayo sa Bible na hindi nyo basta maintindihan yung about seals, no? The 7 seals of God, the 7 trumpets of God, no? The 7 bowls of God. Paborito ni Lord yung 7. Parang si Jaworski, no? 7. Tingnan nyo po. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Tingnan nyo, 4 and 5.
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Warning yon ni Matthew na sinabi ng Lord para maunawaan ng mga bumabasa tulad natin in our times. Verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Bantayan natin yon. If you're a Christian, bantayan mo. Baka nasa tama ka na, Kristiyano ka na, madala ka pa ng maling aral. Especially in our times. Lalo na doon sa pagpasok sa tribulation. Kasi meron pong tinatawag na religious deception. Dadayain ang mga tao ng Antichrist. Kaya ikaw, akala mo, yun nga ang Kristo, totoong Kristo, Kristiyano ka na dahil hindi ka kulang ka sa lalim sa Word, madadaya ka. May religious deception. Saan makikita yan? Revelation chapter 6, verse 1 and 2. Yan yung tinatawag na persil. Tingnan nyo po. Tingnan po natin. Gusto kong basahin nyo para nang sa gayon, nakikita nyo po yung connection ng sinasabi ni John sa mga disciples ni Jesus Christ, like Matthew. No? Ang sabi po sa Revelation chapter 6, 1 and 2, tingnan nyo po. Sa persil, yung persil, meron sinasabi, di ba, may klaseng 4 na kabayo dyan eh. No? Yung tinatawag na white, red, black, at yung pale horse. No? Ngayon, marami pong mga nakaka-vision yan. No? Ngayon, eto po, tingnan nyo po, verse 1 and 2 ng chapter 6. Ang sabi po doon, at nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko ang isa sa 4 nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika, at tumingin ako at narito, etong sabi ni John, at narito ang isang kabayong maputi, yung white horse. Tumingin ako, nakita, at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong matagumpay upang magtagumpay. Religious deception. Okay. Tingnan niyo po sa verse 3 and 4. Verse 3 and 4 ng chapter 6. At nang nabuksan niya ang ikalawang tatak, yung second seal, ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo at ang kabayong mapula. So ito yung red horse, no? Yung red horse na sabihin mo sa katabi mo, natikman mo na ba yan? Hindi iyan. Red wine. Red horse. Ang sabi po dyan, ano naman yan? Hindi religious deception yan. Tingnan nyo po ang sabi sa verse 4. At lumabas ang ibang kabayong mapula at nakasakay dito at pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan. So inalis ang peace. What does it mean? Wars. Upang mangagpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking taba. Sipin nyo, inalis ang peace, wars. Yun yung ibig sabihin noon, yung second seal, yung red horse. Yung third seal, makikita nyo, yung ganun din po sa Matthew chapter 24. Lundagan natin para makita natin. Matthew chapter 24. Tingnan nyo po sa verse Matthew 24, 6 and 7. Ang sabi sa Matthew 24, 6 and 7, at makarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong mga gulamihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dapat hindi pa ang wakas. Verse 7, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Take note, there is famines, pestilence, earthquakes. Kaya grabe ang gagawin dyan sa tribulation period na yan. First seal pa lang yon, second seal, third seal, famines. No. Verse 7, ang sabi sa verse 7, merong famines, no? Merong kagutom. No, may pagkagutom. Ganon din sinabi doon sa Revelation chapter 6 kasi andoon na yung third seal, no? Third seal. Pagdating naman po sa chapter sa verse 7, makikita nyo doon, may binanggit na pestilence. No? No? Mga pestilence. Yun yung pale horse. Saan makikita naman yon?
sa chapter 6 ng Revelation, verse 7 and 8, no? Kaya lundag lang tayo, Matthew 24, Revelation chapter 6, pag dudugtungin natin, kaya makikita po natin ang katotohanan na ito yung mangyayari habang nagre-reign ang Antichrist. Verse 7 and 8. Sabi po dito, at nang buksan niya ang ikaapat na tatak, yung fourth seal, narinig ko ang tinig na ikaapat na nilalang na buhay, nagsasabi, halika, tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla, yung pale horse, na nakasakay dito ang pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa. Isipin nyo, ikaapat na bahagi ng lupa, over the fourth part of the earth. Pumatay sa pamagitan ng tabak, ng gutom, ng salot. Wow. Kaya matindi yung yung pestilence dyan. No. Pagkatapos po, sa fifth seal, nakita natin, chapter 6, verse ng Revelation 9 to 11, yun naman ang katumbas doon sa Matthew 24. No. Basahin natin ang chapter 6, verse 9 to 11. Sabi doon, at nang buksan na ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng damba ng mga kaluluwa ng pinatay dahil sa salita ng Diyos. So, merong mga nanindigan. Pagpasok doon, dahil sa salita ng Diyos, pinatay sila. Hindi sila tumanggap ng tatak. No? Dahil sa patotoo, sumasa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas, nagsabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo ba hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo, ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Nakita nyo? May matinding pagpatay. No? At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi, magpahinga pa ang kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ang kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. Wow. The wrath of Antichrist. Sa Matthew chapter 24, tingnan nyo po, tingnan natin. Wala po tayong dahilan na kaya pinag-aaralan para matakot tayo. Para maintindihan lang natin yung mangyayari. Nang sa gayon, hindi po tayo mangmang sa katotohanan na may dadaanan ang daigdig na ito na tribulation. Verse 8 to 12 ng Matthew chapter 24, dadapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Take note, pasimula ng kahirapan. So pagpasok niyang mga seal na yan, sabi doon sa ika-fifth seal, pasimula ng kahirapan. No. Verse 8 to 12, sabi, nang magkagayi, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapopotan na lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So maninindigan talaga. Kaya kung yan yung mga tribulation saints, manindigan. At kung magkagayo, maraming mga titisod at magkakanuluan ng isa't isa, magkakapuotan sa isa't isa. Verse 11, magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagaan ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Wow. 21-22. Ayan, kung magkakaroon ng malaking kapigatian, hindi pa nangyayari sa pasimula hanggang ngayon at hindi na mangyayari pa. At malibang paikliin ng Panginoon ang araw na yon, walang laman na maliligtas. Dadapwat dahil sa mga hirang, paikliin ang araw na yon. So, ibig sabihin, posible na pumasok tayo doon. Or ang tinutukoy, posible yung mga naiwan na naninindigan kay Kristo. No? Naninindigan kay Kristo. Yon. Okay? Ayan yon. Yung Great Tribulation. Dadaan po tayo doon. So, sa drawing parang napakasimple lang, di ba? Great Tribulation, andun, kung dito yung rapture, nandun tayo, tapos andito, may nangyayari pala dito. Okay. Hindi lang po ganon na sabi sa Revelation chapter 6. No. Sa Matthew chapter 21-22, tapos tingnan nyo po yung ika-6 seal. Yung ika-6 seal. Pag sinabi doon sa Revelation chapter 6, 12 to 17, yung 6 seal, may heavenly signs, may nangyayari sa kalangitan. Tingnan niyo po sabi sa Matthew 24:29. Ang sabi sa Matthew 24:29, no? Dadapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, magdidilim ang araw, ang buwan, hindi na magbibigay ng kanyang liwanag.
at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Wow, grabe, no? Grabe pong mangyayari. Ika-6 yun. Ibig sabihin doon sa 3.5 years na yan, nangyayari na po yung mga ganyang bagay. Okay. Anong sabi sa Revelation chapter 6 verse 12 to 17? Tingnan nyo po. Pag sabi doon, malinaw po yung tatak sa Revelation. Pag binasa nyo po yung Revelation, kitang-kita nyo po yung chapter 6 verse 1, tapos makikita nyo yung ikalawang tatak sa verse 3, ikatlong tatak sa verse, yung third seal sa verse 5, tapos ikaapat na tatak sa verse 7, pagkatapos po yung ikalimang tatak sa verse 9, tapos yung ika-6 na tatak sa verse 12. Kaya verse 12 to 17, basahin natin. Nakita ko nang buksan nila ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang mga araw ay umitim gaya ng magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buong buwan naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng mga puno ng igos na isinambulat ang kanilang mga bungang bubot pagkat hinampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi gaya ng isang lulong aklat na nakalulon at ang bundok sa pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Grabe, no? Verse hanggang 17 yon. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan ng bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib ng mga bato at sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, mahulog ka sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kagalitan at sino ang makatatayo. Okay, pagpasok po ng 7 seal, makikita nyo sa chapter 8. Ito naman yung makikita natin sa second part ng tribulation, matinding kapighatian, sabi sa Matthew chapter 24. Okay, Revelation chapter 8 verse 7. Gusto ko pong makita ninyo. Daanan natin saglit. Kasi mahalaga pong maintindihan natin yung nangyayari habang nandoon sa marriage supper of the Lamb, kung nag-pre-trib, sa baba may nangyayari. Paano nga kung hindi doon sa pre-trib? Kasama tayong magdadaan dito sa ganitong bagay. Revelation chapter 8 verse 7. Ano po ang sabi diyan? Sa 8 verse 7. Dito papasok po yung 7 seal. Okay. Ika-7 seal. Anong sabi po sa verse 7? Humihip ang una. Ito po na yon, or sabihin natin the trumpet of God. Ano? Pagpasok ng 7 seal, doon yung 7 trumpets of God, magkasunod. Ang sabi po, kasi sa chapter 8, yung ikapitong tatak, ito na po yung verse 7. Humihip, 8:7 ng Revelation. Humihip ang una, nagkaroon ng granizo at apoy, at na may halong dugo. Itinapon sa lupa, at ang ikapitong bahagi ng lupa ay nasunog. Ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy na sunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Ibig sabihin yung angel, pag blow ng trumpet, grabe ang effect sa earth. Ano yon? Ang sabi po, 1/3 part of vegetation destroyed when the angel blow the trumpet, the first trumpet on the 7 seal. Isipin nyo, 1/3 yung earth, imagine niyo yung earth, 1/3 nun ng vegetation destroyed. Gutom talaga lalaabutin ng mga tao doon that time. Tapos, verse 8 and 9. Humihip ang ikalawang anghel at tulad ng isang malaking bundok na nagliyab na apoy. Ikalawang anghel nag-blow ng kanyang trumpet. Yung angel of God to. Sa nagliyab na apoy ay nabubulusok sa dagat at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. Can you imagine that? Kung yung 1/3 of the sea becomes blood, ibig sabihin ng 1/3 of the sea becomes blood, walang mabubuhay na isda doon. 1/3 life destroyed. Yung may buhay sa dagat, patay. Kaya matindi, kaya nga tribulation Talagang matinding dadaanan ng earth na ito. Okay? Sa verse 10 and 11,
Humihip ang ikatlong anghel, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin. Grabe ha. Pagbulo ng trumpet, yung isang star nahulog. Ganon katindi ang mga angel ni Lord. No? Pagbulo, sa verse 10, nalaglag ang bituin, nagliyab na gaya ng isang sulo, nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at ng mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho. Ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging Ahenho. Maraming tao ay namatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. So, doon naman ang tubig, anong sabi na? The falling star, yung pagblo ng trumpet ng angel, nalaglag yung bituin sa 1/3 part ng mga rivers at naging mapait. Eh di yung iinumin natin, hindi na mineral water. Mapait na eh. No? Para kumain ng ampalaya. Mas mapait pa dun yun. Kasi andun na nga yung hirap. Okay. Verse 12. Tingnan nyo verse 12. Humihip ang ika-4 na anghel. Kaya nga, may mga sign yun eh, no? Yung 7 trumpets. Yung ika-4th trumpet, ano naman nangyari doon? Verse 12. Ang sabi po doon, humihip ang ika-4 na anghel at nasugatan ng ikatlong bahagi ng araw. Grabe, yung sana. Ikatlong bahagi ng buwan. Ikatlong bahagi ng bituin upang magdilim ang ikatlong bahagi nila. Upang ang ikatlong bahagi ng maghapon ay huwag nang lumiwanag at gayon din naman ang gabi. Grabe po yon. Ano yon? 1/3 part of sun, moon, stars darken. Kaya nga po, grabe itong dadaanan. Okay? Pagkatapos po, makikita nyo, sa yung 5th trumpet, sa Revelation chapter 17, actually sa Revelation chapter 9, magkakadoktong yon. Pero sa 17 po, lundag tayo ng 17, 12 to 14. Tingnan nyo, 17, 12 to 14. Sana hindi kayo malito. Ano lang po yon? Para lang ma-picture nyo, habang kung ang marriage supper of the Lamb ay nauna, doon tayo sa taas, sa baba, sa 7 years tribulation, ang dami po nangyayari sa earth. Nakakakilabot. Kasi palapit na po kasi doon sa paghahari ni Kristo. Kailangan talaga ipakita ng Diyos kay Satan kung sino siya. Kaya marami nangyayari. Pati ang mga tao na sobra ng sama at tumatalikod sa Panginoon, ipapakita ng Diyos kung sino siya. Kaya unawain natin po itong mga bagay na nangyayari. Revelation 17:12 to 14. 17:12 to 14. Tingnan niyo po, sabi sa 12 to 14. Ang 10 sungay na iyong nakita, sabi doon, 10 hari, hindi na nagsitanggap ng kaharian, dapat magsitanggap sila ng kapamalaang paghahari sa isang oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan, ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. Nakita nyo? So, alam nila na darating na si Christ, yung second coming. Kaya makikipagbaka. No? Sabi, makikipagbaka mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya at ng mga tinawag at mga pili at mga tapat na nanalig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita, ayan, ang sabi doon sa verse 14. Okay? Tapos, sa chapter 9, verse 13 to 21, dito na po, merong mangyayaring pagpatay. No? Matinding, grabe po ang mangyayari dito. Pag binasa nyo yung Revelation chapter 9, 13 to 21. Okay. Ngayon, papasok po ngayon yung 7 bowls. No? 7 seal, 7 trumpets, 7 bowls. 7 yun. Ano naman yon? Sa chapter 16 verse 2, tingnan nyo po, 16 verse 2 ng Revelation. Para lang maintindihan natin yung mangyayari bago natapos yung 7 taon.
Hindi po biro-biro. Kaya totoo yon na yung kapighatian, sabi ni Matthew, ni Lord kay Matthew, yan ay hindi pa nangyayari sa daigdig at hindi na mangyayari pa. Bago niya burahin, gunawin ito, hindi na daw mangyayari. Pero tingnan niyo muna po yung 7 bowls. Kasi pagdating doon sa 7 trumpets, pasok na yung mga salot. Grabing mga salot ito. Tingnan niyo, verse 2 ng chapter 16. At humayo ang una, ibinuhos ang kanyang mangkok, yung kanyang vial or bowls. Sabi doon, sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon na nagsisamba sa kanyang larawan. So andun yung galit ng Diyos. Nadama yung mga tumanggap ng tatak. Kaya yung pagpatatatak mo, tanda mo, you are against Christ. Kaya dapat manindigan ka. Ngayon, kung hindi ka nakasama sa rapture, kung ang rapture ay mauna, paano kung nga pinatigim nga tayo ng hirap? Kaya ba't mag-prepare ka? You need to be strong in your faith. Hindi naman tayo pwedeng maging dakila kaysa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, pinatay hanggang sa naghirap bago nakamtan ng kalwalatian ng langit at pinaupong may kapangyarihan sa kanang luklukan ng Diyos. Ang tawag doon, He paid the price. Tapos tayo, pa-easy-easy lang. Hindi tayo dapat ganon. Dapat maghanda tayo. Kasi hindi biro ito. Can you imagine, no? Itong verse 2, mga sugat na masasama, no? Yung mga sores on people who accepted the mark of the beast. Dahil sa takot mo na magutom, takot mo na hindi makakain, o takot na hindi makabili o magbili, tanggap ka niyan na tatak na yan, tatak ng Antichrist yan. Hindi mo ba alam, on the last part ng tribulation, yung gagawin ng Diyos, when the Lord allows His angel to blow the trumpet, ano yun? May flock, may salot na mangyayari. At ang salot na ito, hindi biro to. Sapagkat maging sugat na masasama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na mga yaon na nagsisamba sa kanilang larawan. Kakaroon ng mga sores. Second, verse 3, ang sabi doon, at ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok, yung second angel, sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At ang bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid bagay, ang nanga sa dagat ay nangamatay. Yung sea nag-turns to blood. Grabe yan. No? When the second angel blow his trumpet, all the creatures in the sea died. Sa galit ng Diyos. Third blow ng trumpet, ano yung ay yung flock, ano yung third flock, yung peste na darating. Tingnan niyo po sa verse 4. Sabi doon, ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal ng tubig at naging dugo. Wow, naging dugo. Rivers turns to blood. Verse 8. Tingnan niyo verse 8. Ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw na at ibinigay nito sa kanya nang masunog ng apoy ang mga tao. Grabe yun, ha? Sipin mo, kasi sabi doon sa English and the fourth angel poured out his vial upon the sun, and the power was given unto him to scorch men with fire, para sunugin ang tao. Palagay ko, isipin mo, buhay ka pa, nararamdaman mo na yung heat, great heat. It not just a heat, great heat. Grabe, no? Verse 10, kaya nga sinulat ito, ibinuhos na ikalima ang kanyang mangkok, nagluklukan ng hayop sa iyon at nagdilim ang kanyang kaharian, ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. No? Nakagat nila yung kanilang dila dahil sa hirap. Grabe yung dadaanan na to. Verse 12, ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok at ang ilog ng Euphrates natuyo
ang tubig nito upang mahanda ang daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Natuyo ang ang ah, ang ilog Euphrates in the Middle East. Ngayon, dito na po yung magsisimula, iipunin na kasi magsisimula na silang Battle of Armageddon para lumaban sa kapangyarihan ng Diyos. So si Satan, makikita natin, saka natin po itutuloy yon para maintindihan natin. Pagdating sa chapter 16 verse 17 to 21, tingnan nyo po, basahin ko. Ibinuhos na ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsabi, nagawa na. Nagawa na. Verse 18, nagkaroon ng mga kidlat. Ito na yung last part ng tribulation po. At mga tinig ng mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol, hindi na nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Verse 19, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang mga dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabaksikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang bundok ay hindi nangasumpungan. At ang malaking graniso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. Namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng graniso, sapagkat sa salot na ito na lubhang malaki. Meron pong great earthquake and hail. Ang mga tao sa imbis na magsisi, namusong. No? Ibig sabihin, kung ano-anong sinasabi sa Diyos, namumusong ng kalapastanganan. Kaya makikita nyo po, and then susunod na po doon, magbubuo ng puwersa si Satan kasi meron siyang mga nation na kontrolado niya. Ang gagirahin naman nila ay ang Panginoon na pababa. Okay, kaya meron pong Battle of Armageddon, sabi sa Revelation 19:7-21. At doon, pagkatapos mo noon, Antichrist, i-destroyed. At si Satan, pagbaba ng Panginoon sa Mount Olive, yun yung second coming, no? Yung second coming na makikita natin dito sa Sikaraya. Si Satan na gumawa dito ng matinding mga bagay na pinakita ng Diyos, hindi siya pwedeng manaiglaban sa kanya, ikukulong siya ng 1,000 taon. So may picture na tayo mga kapatid na mangyayari sa ating haharapin na panahon kung aabutin natin, at lalong-lalo na po yung mga bata. No? Kailangan nating maghanda, hindi para po tayo matakot. Tayo po'y maghahanda dahil kailangan nating spiritually prepare, no, for the coming of Christ. Kung sakaling hindi mag-pre-trib. Kung pre-trib, napakapalad. Napakapalad natin. Ngayon po, tandaan niyo po, buhay ang kapalit kapag nanindigan ka na hindi ka tumanggap ng tatak. Buhay mo ang kapalit. Are you willing to die for the sake of Christ? Kaya kung iisipin niyo mga kapatid, the reason why na ang Panginoon sabi niya, ituon niyo ang inyong isip sa mga bagay na panlangit, huwag sa mga bagay na ibabaw ng lupa. Sabi niya. Kasi tayo, masyado tayo, even Christians, dahil hindi natin alam, para ka nagiging materialistic. Lahat na ng bagay, inuubos mo, ang lakas mo, lahat, anything, energy mo, katalinuhan mo, for the sake ng mga material things. No. One day, wala uuwian yan. Kung meron ka niyan, gamitin mo for the kingdom of God.
Dahil isang araw, wala kabuluhan yan. Wala, maiiwan yan. Paano kung nagpayaman ka lang dito, nag-invest ka lang ng mga bagay na pang-material, hindi pang-langit. Kaya sabi ng Lord, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan panlupa, mag-ipon kayo ng kayamanan panlangit. At kung bakit sinabi ng Panginoon, it's time to set fire on the coal. Tinawag tayo ng Diyos bilang mga anak. Manindigan tayo bilang anak. Binigay sa atin ng Diyos ang kapangyarihan kung sino ka kay Kristo at pag-aaralan natin yon para tayuan natin yon, angkinin natin yon, lakaran natin yon hanggang kamatayan dahil darating at darating na kailangan mong manindigan sa iyong pananampalataya. Lalo na kung papasok tayo dyan. Kaya ngayon, it's time to wake up. Open your mind ng mga bagay na panlangit. Buksan mo. Huwag yung mga puro material na bagay. Tingnan nyo ang ating mga anak. Sana katuon sa internet, sa Facebook. Tingnan nyo yung spiritual life. Tingnan nyo yung mga bata. No, it's time. Kaya nga po, ang inimpress sa akin ng Panginoon, kung bakit nung lockdown, maghanda ka ng lesson, turuan mo silang mag-family altar, at yung mga nagpa-family altar na nagtutuloy, I congratulate you. Ituloy nyo po yun kasi kailangan yung tumibay tayo sa word. Hindi lang ikaw, yung asawa mo, anak mo. Dahil isang araw, pag dumating na itong ating darating na tribulation or darating na bagay na hindi natin matatakasan, dahil totoo yan, dahil nakasulat yan sa Bible, handa ba tayo? Spiritually, especially. Kaya inimpress ng Panginoon din sa akin nung nagpe-pray ako one day dito sa office at iniikutan ko tong sanctuary because I pray to God that, Lord, prepare your people. I cannot prepare them, but you are the one who will prepare them. You are the one who will speak to them. You will be the one who will open their minds so that their minds will be enlightened to your word and they can stand on the truth pagdating ng araw. Ang sabi ng Lord, yung inyong mga small groups, gusto nyo, labas kayo ng labas? Hindi sa labas. Yung mga pamilya, nagpa-family altar, yun ang mag-small group sa kanilang bahay. Ang manguna yung tatay, manguna yung nanay, manguna yung ate o kuya. Basta importante, it's time na ikaw na nasa tahanan, manindigan kayo. Mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Hindi kumot nung lockdown, may altar, family altar. Nung wala na lockdown, na wala na family altar? Oh, come on. Kami hanggang ngayon, nagpa-family altar. Every day. Since March. Hindi namin titigil. Kasi ako, ang dami kong dapat ituro sa aking asawa at anak. Minsan nga, nakakalamang pa nga yung turo ko sa labas kaysa sa aking asawa at anak. Pero I praise God. Ngayon, iba ginagawa ng Lord. Maraming tinuturo sa amin ng Lord. At yung instruction sa akin ng Lord, Lord, sino ako para mag-prepare ng church mo? Hindi naman ako ganun kagaling. Sabi niya, kung ano yung alam mo, turo mo, isalin mo. Para yung mga anak ko, isalin sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil it's time to prepare. Malapit na akong dumating. Many times, when the staff gathered at the back of this office, no? The Lord is reminding us, malapit na akong dumating mga anak. Humanda na kayo, ihanda nyo buhay nyo. Ihanda nyo ang iglesia. At hindi lang yon, sabi ng Lord, ang daming mga kaluluwang pupunta sa impyerno. Agawin nyo sila sa kamay ng dyablo. Agawin nyo sila sa baksik ng apoy ng impyerno. Dahil dito pa lang makikita na natin, dito pa lang sa manifestation ng reign of Antichrist, ano dadaanan ng tao dyan? Nakita nyo nung binasa natin ng Revelation? Ano dadaanan ng tao? Nung binasa natin ng Matthew chapter 24, ano dadaanan ng tao? Hindi biro. Dadaanan na nila yon dahil sa katigasan nilang kanilang puso, hindi nila alam, sa lupang ito maghihirap na sila, pagkatapos padaretso pa silang impyerno. Hello, church.
Do you feel what God feels? Napupunta to sa apoy. Pero wag ka na munang pumunta sa ibang tao. Yung munang pamilya mo, pupunta sila sa apoy. Kung hindi man pumunta agad sa apoy, yung dadaanan dito sa tribulation period, kung naiwan sila, kung sakaling nag-rapture, o kung saan man mag-rapture, paano? Hirap po. Nakita nyo nung binasa natin? Nakita nyo yung galit ng Diyos? Dahil ang mga tao sobrang sama. Kaya nga sabi niya, nakita nyo nung pinag-aaralan natin, si Noah, sabi ng Lord, meron na akong ilalagay na sign sa iyo, Noah, that I will not destroy this earth sa tubig. Kaya maglalagay ako ng rainbow. Hindi nga sa tubig, pero tingnan mo naman ang Revelation kung ano dadaanan ng mga tao. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Pero mandaraya muna yung mga false prophets, ang Antichrist. I-deceive pati yung mga taong naniniwala na kay Kristo. Kaya it's time to stand. Ihanda natin puso natin. Maninindigan ako, Lord, by your grace. Kung sakaling papasukin mo kami sa tribulation, I'm willing to die. I'm willing to die. For your name's sake. Christ. Jesus Christ. Kaso mo, sa totoo lang po hindi pa tayo papasok pa lang tayo Anong buhay meron tayo ngayon? Tingnan nyo, anong buhay meron tayo? Paano ka namumuhay Kristiyano? Anong buhay Kristiyanong meron ka? Pagsimba lang, pagpe-pray pa lang, pagbabasa pa lang ng Bible, pagbibigay pa lang kay Lord ng ating mga ari-arian, ang dami na nating struggle. How much more sa time na yan? Assuming na papasukin tayo ng Lord doon. Kaya kailangan nating manindigan, mga kapatid. Kailangan natin mag-pray. Mag-pray. Mag-focus sa tao, people. Ang sabi ng Lord, focus on people. Especially for the lost. Ang sabi nga ng Lord, last prayer namin, grabe. Ang sabi ng Lord, huwag niyong tingnan ang pera nyo. Ako magbibigay ng pera nyo. Ang mahalaga, abutin nyo yung mga tao. Abutin nyo yung mga tao. Lahat ng mga lugar na ipapaabot ko, abutin nyo agad. Abutin nyo agad. Abutin agad. Ibig sabihin na mahalaga sa Lord ang souls. Yung mga kaluluwa. Kaya we are on the right track. When the Lord impart that burden in my heart to win 1,000 souls, and now I know it is His will, because we are running out of time to win souls. Church planting, no, kahit walang pera, sabi niya, abutin niyo yung mga ako ba, bahala magbigay sa inyo ng pera. Ang dami nating aabutin, mga kapatid. Isipin mo, 13 churches pa lang yon ang outreaches. Hindi pa ganun katatatag yun. Yung churches, yung outreaches. Kaya kailangan natin patatagin. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gagawin. Na kailangan ihanda ang mga anak. Alam nga naman, inihanda mo itong nanay, yung mga anak, naging pipitsugin. Diba? Parang ganito yan Ikaw na tatay, oo, handang-handa ka sa pagdating ni Lord. Ikaw na nanay, yung mga anak mo. Ano ang mga takbo ng isip niyan ngayon? Kaya it's time na paliwanagan. Wag ma-hook sa pandaraya ng dyablo. Alam niyo kung bakit yung ating social media ay ginagamit ng dyablo yan. Mabuti yan sa ating komunikasyon. Pero ginagamit ng dyablo. Bakit? Aba, isipin niyo mga anak natin. Pag walang internet, tingnan mo attitude. No? Boring ang buhay. Andun ang buhay niya. Wala kay Kristo ang buhay. Nasa internet. Huwag na yung anak baka ikaw mismo na naandito, hindi ka mapalagay. No? Yung cellphone mo, nagsisermon ng pastor, binubuksan mo pa. Ayaw mo makinig na salita ng Diyos. Pagkaing spiritual mo yun, para ka tumatag at tumaba. Kahit payat ang katawan mo, pero mataba ang spiritual mo.
So pili ka, mataba ang katawan mo, payat ang espiritual. O payat ang katawan, matabang espiritual. Pero mas maganda naman yung matabang katawan, mataba pa espiritual. Hello? Nakuha nyo? Pero we are not looking at the outside appearance. We are concerned to the inner being, our spiritual life. Kailangan maging handa. Kasi napaka-close na, mga kapatid, napaka-close na. At titingnan nyo po to. Pagkatapos po niyan, tingnan nyo po, eto na, millennial reign na. Maghahari na si Kristo na 1,000 taon. At napakalapit na natin doon. Tingin nyo, pag-aaralan natin, loobin ng Diyos, bago matapos yung aking time, kinuha ko itong November, isang Sunday na lang, last Sunday, though it is our mission month, but I know it is related because if we are prepared and we know what will happen to this earth, magso-soul winning tayo. That's mission. Aakayin natin ang mga mahal natin sa buhay, first of all. Tapos yung ibang tao, mag-akay tayo ng kaluluwa. Magdalhin natin sa kaharian ng Diyos. It's time na maging matapang tayo. It's time na ipakita natin na malapit na dumating si Lord. Kung noon nga sa panahon ng New Testament time, malapit na dumating si Lord, sinasabi na 1,000 years ago na nakalipas. How much more in our times? We are so close for the coming of the Lord Jesus Christ, for His return. Kaya ngayon tayo dapat magsikap na. No? Di ba tayo nadadaya? Nakaposte sa sarili, yung kaligayahan natin, ganito gagawin ko, kailangan masaya ako, kailangan gawin ko to, gawin. Oh, bakit? Selfie Kaya nga, puro self hanggang sa, kita mo kasi selfie, may namatay dahil nahuhulog na sa bangin, mahulog na doon sa 3rd floor kasi selfie, nahulog. Kasi ang diablo, kita nyo, pati yung pagsa-selfie na yan, ano yung ibig sabihin? Ina-out of focus ka, na mag-focus ka sa sarili mo, instead na mag-focus ka doon sa plano ng Diyos sa buhay mo para gawin mo. At ang dami na out of focus. Even the adults, the young people, and our kids, our children. Pero we will not allow na ang diablo magawa yon. Kaya nga, ini-enlighten natin ang ating mga kapatid. It's time to wake up, mga kapatid. At ang sabi ng Lord sa mga maraming prophets, and even in our prayer time, this year is the year of preparation. Paghahanda itong taon na to. Dahil sa susunod na taon, may labanan na. Kailangan na nating kumayod ng todo. At sabi ko nga sa inyo, 5 years na lang yung term ko. Sabi ko, Lord, kailangan magamit ko ng todo iyon. Kung ano man ang magiging susunod niya chapter ng buhay ko. Hindi po habang buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapalad nga, buhay pa tayo eh. Pero mapalad din naman kung kinuha na tayo. Kasi, pag pinag-aralan mo ganun, tapos yung review natin ngayon, naku po, makasabihin nyo, yung expression ng mga Katoliko, Sus Mariosep. Di ba? Di ba? Kayo pinakikiramdaman ko eh. Kasi, ngayon lang natin dinaanan yung revelation ng ganong ka-details. Di ba? Baka talaga masabi, Sus Mariosep. Tinawag na si Jesus, tinawag na si Maria, tinawag pa si Joseph. Isa na lang, oh, Jesus, prepare me. Huwag nang isama nyo si Maria. Walang magagawa si Maria at si Joseph. Lord Jesus, prepare me. Prepare me. Ihanda mo ako, Panginoon. At ang diablo po, galit na galit sa akin. Siguro, pagdating po ng araw, malalaman niyo kung bakit. Gusto niya talaga akong patayin.
Pero salamat sa Lord, binibigyan niya pa ako ng chance to live and to serve Him. Tayo din, mga kapatid, yung natitira natin buhay, malapit nang maubos, matapos, gawin na natin ang pinaka-the best para sa Panginoon. Lahat, gawin na natin. At si Lord naman, hindi tayo pababayaan. At ang dalangin ko po, sa nalalapit na 2 linggo ng pagtatapos, magkaroon kayo ng konting idea man lang para ihanda ang inyong buhay, ang ating pamilya, ang ating mga anak na iglesia. Kasi iniisip ko, paano yung ibang iglesia na tayo dito nga hindi pa tayo, ewan ko kung nageget ng mga nasa online sa bahay. No? Pero meron naman daw nakakaget. No? At hindi pa ho yan detail. Hindi pa yan. May mga details pa yan. Medyo malalim lang. Kailangan na lang natin maintindihan yung buong senaryo. At yan po ang dalangin ko. Humingi ako ng tawad sa Diyos kasi sabi ko, Lord, noon tinuro ko to, pero bakit ang tagal ng gap? Sana noon pa na ihanda na ang church. At hindi ko naman trabaho maghanda ng church. Ang sa akin lang, sundin ko ang Lord. Kung ano yung ano mo, ituro mo, gawin mo, ipaunawa mo sa iyong mga nasasakupan. Si Lord naman ang may trabaho niyan. Ako sumusunod lang sa order ni Lord. At nawa po naintindihan natin, mga kapatid, ngayong umaga, yung portion na yon, nadadaanan natin sa ating pagharap sa manifestation and reign of Antichrist. Tayo po ay mananalangin. Ang nakita ko po doon, tutuparin ng Panginoon yung kanyang salita para sa kanyang mga anak. Hindi pwedeng magbala. Kaya tama ang sabi ng Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking salita, mananatili magpakilanman. Ngayon po mga kapatid, ang daming nangangailangan ng kaligtasan. Mga kapatid natin nangangailangan ng panalangin. Kagabi po, gabi na ako umuwi kasi may kumausap po sa akin. Pagkatapos nung gabi na, may tumawag sa akin, kapatid natin, kailangan ipag-pray. No? Kaya kailangan natin magtulungan, mga kapatid. Mga kapatid natin, tulungan natin para lumakas, tumatag. Tapos, yung mga ibang tao, kahabagan natin. Kasi kinahabagan ka ng Panginoon, mahabag ka naman sa kanila. Pag nahabag ka sa kanila at umaksyon ka dahil hinabagan ka ng Panginoon, at least, parang nakabawi na tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ang tawag doon, gratitude. Yung pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ng Diyos, gawin mo naman sa iba. At hindi tayo maging tamad. No? Hindi tayo magpaisi-isi lang sa buhay Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nawa nagiging maliwanag na maliwanag sa iyong mga anak ang mga katotohanan ito na may haharapin kami sa daigdig na ito na hindi namin alam kung dadaan kami sa ganitong bagay o hindi. Sapagkat sinabi mo na ang iyong anak, ikaw lang ang nakakaalam kung kailan mo siya pababalikin para kunin kami at dalhin dyan sa langit na iyong tahanan. Salamat, Amang Banal, sapagkat inihanda mo na ang lahat ng bagay para ipaunawa sa iyong mga anak sa pamagitan ng iyong salita at gumamit ka ng maraming mga anak mo para isalin ito at ipaunawa sa amin ang mga katotohanan ito at aming maintindihan para maging handa kami sa pagharap sa buhay sa daigdig na ito, lalo na kung hindi mag-rapture agad
at pumasok kami sa kapighatian. Ihanda mo po kami, Panginoon. At kung hindi man kami pumasok sa kapighatian, kami po'y nagagalak at nagpupuri sa iyong banal na pangalan sapagkat ganoon mo kami kamahal bilang iyong mga anak. Pero sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita na hindi kami pwedeng maging dakila kaysa sa iyo. Kung ikaw, marami kang pinagdaanan sa daigdig na ito, kami din mayroong pagdadaanan. At ang aming hinihingi ay grasya mo, ang tulong mo, Panginoon. Nabibigyan mo kami ng katatagan, katapangan, na anuman ang aming kahinatnan ay maninindigan kami para sa iyong banal na pangalan. Maninindigan kami para sa iyong salita. Maninindigan kami para sa aming Panginoong Hesukristo na hindi namin pwedeng itakwil na handa kaming mamatay para sa Kanya. Dahil handa ka, Panginoong, namatay para sa amin. Na minsan binabaliwala namin, parang napakasimple lang ng ginawa mo sa buhay namin na pagbabayad ng aming kasalanan. Pero habang naintindihan namin ang iyong salita, naintindihan namin kung gaano kahalaga ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para agawin kami sa baksik ng apoy ng impyerno at sa pag-akaalipin sa kamay ng dyablo at sa kanyang pandaraya. Kaya salamat po, Panginoon, sa aming natutunan at sa mga matututunan pa namin, Panginoon, at lalo ng iyong lingkod, alam mo ang limitasyon ng aking kaalaman. But I need your grace, I need your wisdom, I need your guidance, dear precious Holy Spirit. And without you, I can't do nothing. And I pray na sa paghahanda sa iglesyang ito bilang iyong lingkod, magamit mong kasangkapan ang iyong lingkod upang ang iglesyang ito at ang mga anak na iglesia ay maging handa sa iyong pagdating. Maging handa rin kami kung humarap kami sa kapighatian o dumanas kami noon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga. At selyuhan niyo po sa aming mga puso ang mga katotohanan ito na hindi ito buburahin o mananakaw ng dyablo para dayain pa kami at iligaw pa kami at mamali pa kami ng landas. Totoo po, Panginoon, kami may mga limitasyon, kami nasa laman, mahihina kami, pero tulungan mo kami na makapagtagumpay para magawa namin ang iyong kalooban at ang iyong plano sa iglesyang ito, Panginoon. You have a wonderful plan for this church. You have a wonderful revelation for this church that you will use this church in church planting all over the Philippines and beyond. And I pray in especially this month is our mission month, that you will use JIBC to preach the gospel, to win more souls for your kingdom. Panginoon, you know the desires of my heart, Panginoon. And you are the one who put it in my heart. And give me grace na magawa ko po yun, Panginoon. And the rest of the leaders of this church, the board, the ministry leaders, down the line, dear God, I pray that you will use us mightily to spread the gospel, to preach the gospel around this nation, Panginoon. And beyond, if it is your will, we are willing to obey you, Lord God. Kaya, I know that you already prepare people. You already prepare young people. You already prepare children for the future of this church. Even the mothers and the fathers, the adults, oh dear God. Kaya, ngayon, Panginoon, yung apoy ng pagkatawag mo sa amin, it is time to set this fire on the call, oh dear God. And this team, ikaw ang nag-reveal nito, Panginoon. Ikaw ang nagpahayag at alam namin. Ito yung tamang panahon. At gagawin po namin ang iyong kalooban. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at pag-ibig. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen.